araw nga, lalabas ako kasama ang aking home friend. Marami naman akong group of friends. Pero iba pa rin talaga kapag kasama mo yung isang tao na mapagsasabihan mo ng lahat-lahat nang walang judgment sa'yo. Sinat nga namin tong araw na to para makapag-banding kami. Pero ang totoo niyan, bibili talaga ako ng gift ko sa asawa ko and then ang atin naman, magpa-follow up check-up siya sa hospital. Lunchtime na nga nang makarating kami sa city kaya naghanap muna kami ng makakainan at dito nga namin napili sa steakhouse. Pagdating nga namin, nilatagan agad kami ni kuya ng menu. Ang syala nga ng menu nila dito dahil yun na rin yung placemat nila. Matagal-tagal na rin yung huling kain ko sa steakhouse kaya pagdating namin, nag-order agad ako ng para sa akin. So, habang sinusulat ni kuya yung order namin, kumuha muna kami ng side dishes nila. Lahat ng dishes nila dito, unli naman na siya. Want to sawa kang kumuha hanggat gusto mo. Basta kapag nakapag-order ka na dun sa menu nila, lahat ng pagkain na nakikita mo dyan, pwede kang kumuha ng want to sawa. As in unli, hanggat hindi ka nabubusog, pwede kang kumuha dyan. Marami kang choices dito. May vegetable salad, may fruits, may tinapay, may mga tusok-tusok din. Meron din silang mga ice cream at kung bet mo rin mag-coffee, meron din sila. Side dishes pa lang nila, busog na busog ka na. Dumating na nga yung order naming steak at sa tagal-tagal na nga na hindi kami nakapunta ng city, ngayon na lang ulit ako makakatikim ng steak. Grabe nga yung serving nila dito. Yung isang order na ganyan, pang 2 taon na yung kakain. Busog-lusog ka talaga. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na agad kami sa bilihan ng gold. Para nga bilhan yung asawa ko dahil ito yung gift ko sa kanya. Para sa birthday niya. Pagpasok nga namin sa jewelry shop, sumalubong agad sa amin yung nagtitinda. And Mar Rojas? Nandito na pala si Uncle Mar sa Taiwan, nagtitinda na siya ng ginto. Gusto ko pa nga sanang itanong sa kanya kung ano masasabi niya sa issue ng Pilipinas ngayon. Tungkol sa bilyong-bilyong pondo ng flood control na kinurakot ng mga kontraktor. Pero nagmamadali naman siyang bentahan kami. Kaya pagpasok namin, tinanong niya agad kami kung ano ang hanap namin. Sabi ko, necklace na para sa asawa ko. At inabot niya nga sa amin yung cadena necklace na nagkakahalaga ng 300,000 plus sa Pilipinas. Huy, grabe, nananampal yung presyo niya. Pero worth it naman dahil sobrang bigat at sobrang ganda naman niya talaga. Worth it siya for investment. Kaya kung yung mga pera niyo nakatago lang, ibili niyo na ng gold. Dahil habang tumatagal, lalong lumalaki yung value ng gold. So, sumobra siya sa price range ko, kaya binalik ko kay Uncle Mar yung necklace niya. At ang sabi ko sa kanya, yung mas maliit, dahil yun yung kaya ng budget ko. Sabi ko kay Uncle Mar, ang price range ko is nasa 60 to 70 lang. Kaya inabutan niya kami ng rope necklace. Mamili daw kami dyan kung alin daw yung gusto namin. At eto na nga, nahirapan ako pumili dahil lahat maganda. Kaya nahihirapan akong pumili para sa asawa ko. Lalo na't maselan yung liig niya. Kinakati daw siya pag may suot-suot daw siyang necklace. Buti nga at mahaba yung pasensya ni Uncle Mar. Kasi halos lahat ng design niya dyan, nailabas niya dyan para lang makita ko ng malapitan. Ilang necklace din yung napagpilian namin dyan. Siguro naumay na si Uncle Mar kakabukas sara dun sa kanyang cabinet. Halos lahat talaga maganda. Kaya nahirapan talaga ako ng sobra mamili. Kaya nag-decide na talaga ako na mamili na kung ano ba talaga kasi baka magalit na ba siya kakabukas sara dun sa cabinet niya at kakatimbang dun sa mga gold. At yan na nga yung napili ko, kaya tinimbang na niya at kinumpute niya na yung price. At ang total price niya is nasa 68,000 New Taiwan dollar. Nung bumili ako, nasa 3,400 plus yung per gram ng gold. Pero everyday naman, nagbabago siya. Kaya kung bibili kayo ng gold, much better na mag-research muna kayo sa Google bago kayo bumili kasi meron yung araw na mas mababa or mas mataas yung price ng gold. Binilang na nga namin ni ate yung pera at ibinayad na namin kay Uncle Mar at ayan, ngiting tagumpay nga si Uncle Mar dahil nakapagbenta nga siya ng gold sa amin. So, pagkabili namin, lumabas na kami at dumiretso nga kami ng hospital na. At follow-up check-up nga ngayon ng ate. Naglakad na kami papuntang bus station at magbabas nga kami papunta ng hospital dahil medyo malayo-layo nga naman pag nilakad namin. Ang bilis nga ng follow-up check-up niya, mas matagal pa yung nilakad namin at binas namin papuntang hospital kaysa yung check-up niya. 2 minutes lang ata yung tinagal namin dyan sa loob ng hospital. At yung gamutan niya na pang 2 weeks, 340 lang. Diba, napakamura. Iba talaga ang Taiwan pagdating sa mga healthcare. So, pagtapos siya magpa-follow-up check-up, naglakad na ulit kami papuntang bus station at umuwi na kami dahil sobrang init na at hapon na rin. Yun lang, bye!